Brother, ask ko lang if it's biblical or not. Masama po ba ito? Like, yung about sa patay na ipagdadasal pa. Nasagot na po natin yan. And the rosary. Dito muna po tayo mag-i-stay sa rosaryo. Biblical nga ba ito? Hindi po. Kasi sa Bible po, wala pong rosary. Ina-apply lang po yan dahil nakagawian, nakagisnan at nakamulatan ng mga Pilipino. Kahit sa ibang bansa po. Sa entire Bible po, wala po tayo makikita na salitang rosary o kahit yung konsepto ng rosary na ginagawa po ng mga mananampalataya. Hindi naman lahat ng hindi natin makikita sa Bible ay hindi natin i-apply. What I'm trying to say is yung konsepto po ba? Diba, walang rapture na salita sa Bible. Nakita lang yan nung nagkaroon na ng version ng amplified version dahil yung rapture at yung konsepto ng rapture nasa Bible. Ngayon, yung rosary, wala pa yung konsepto nito dahil ang rosary ay ginawa lang din ng tao, practices para i-apply ng mga tao upang mapalapit sa Diyos. At hindi ibig sabihin na ginawa ng tao para mapalapit tayo sa Panginoon ay magiging counted na or magiging okay sa harapan ng Diyos. Magiging okay lang yan kung yan ay nakalinya sa kalooban ng Diyos at sinasabi ng Bible o turo ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi nyo pa alam ang nilalaman ng rosary kung bakit marami pong nagtatanong kung ito ay biblical, hindi po. Kasi ito yung nilalaman niya. Sabi na Tagalog version, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ito yung laging binabanggit sa rosary. Tingnan natin, analyze natin. Ito ba ay patungkol sa Panginoon? First of all, hindi po. Kasi patungkol po ito kay Mary. Yung Aba, kung galing po ito sa Greek word, ito ay galing sa salitang Ama. Father. At yung Ginoo, galing po yan sa Bisayang salita na ibig sabihin ay Panginoon. Kung ito ay patungkol sa Panginoon, yes, tatawag tayo sa Panginoon. Kung ito ay tinutukoy na Abba, Father o Ginoo, Panginoon, pwede. Pero yung English version po nito, malinaw ang sinasabi, Hail Mary. Patungkol kay Mary. Ang ibig sabihin ng hail ay worship, praise to Mary. Hindi natin dapat, kaya malinaw yung sinasabi na ang rosary ay hindi biblical kasi patungkol ito kay Mary. Si Mary hindi naman dapat nating sambahin at hindi talaga dapat sambahin. Sino ang dapat sambahin at dapat tawagan? Ang Diyos Ama. Yun ang turo ng Panginoong Jesucristo. Matthew 6 verse 6, sa halip kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita at ang inyong ama na nakakita sa ginagawa nyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Disclaimer lang kapatid, hindi ko po ina-atake yung Catholicism. Again, ang nagtatanong nito, Catholic din. Confused siya. So, sinasagot natin biblical. Tina-analyze natin ito. Malinaw na papuri kay Mary po yung rosary. Kasi ilang beses pong binabanggit yung Hail Mary full of grace po na ito. Sa madaling sabi, abomination po ito. Dahil hindi ito patungkol sa Diyos Ama. Patungkol ito sa tao. At dito nananalangin ng mga tao. Malinaw po, nakasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon po ito. Na hindi dapat sanig ang pananampalataya o ang panalangin natin sa rao. Jeremiah chapter 17 verse 5, sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Ang itsura ng rosary ay ito. At ang pattern yan po, ganito. May mga sunod-sunod po yan at unang babanggitin dyan yung 10 ulit na Hail Mary. Papuri sa tao, papuri kay Mary. It's abomination sa Panginoon mga kapatid. Malinaw po yan. I know na mayroong nasasaktan po pagdating sa mga ganitong teaching at paliwanag. Pero hindi ko naisugatan ang inyong mga damdamin at puso. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung katotohanan yung magpapalaya sa atin sa mga gumagawa ng practices na ito. Pagtapos niyan, glory be to the Father, the Son, and to the Holy Spirit. After po niyan, Hail Mary uli. Papuri uli sa tao. 10 beses po uli yan. Iikot po yan hanggang sa matapos po yung beads po na yan. Tingnan nyo po ito, pagkatapos maikot po ng beads, yung repetition ng Hail Mary, doon po sa bandang huli sa laylayan, 3 beses uling sasabihin na Hail Mary. Pagkatapos ng 3 beses na Hail Mary, may Apostles' Creed. Ito po yung itsura ng Apostles' Creed o nilalaman. Maglalabas po tayo ng panibagong pag-aaral po dyan. Kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon ang purihin ang kapwa-tao at manalig sa pananampalataya sa kapwa-tao. Again mga kapatid, ito ay gawa ng tao dahil marami pong binago pagkatapos ng mga apostol. At kung tatanungin natin yung paulit-ulit na panalangin, ito ang sabi ng Bible po dyan. Matthew 6:7, at kapag nanalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan,
Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, akala nila sasagutin sila ng Diyos. Kung mahaba ang kanilang panalangin, huwag nyo silang gayahin dahil alam ng inyong Ama kung ano ang kailangan nyo bago pa man nyo ito hingin sa Kanya. Hindi ko intensyon na sugatan ng puso ninyo. Pero kung ito yung magpapalaya sa atin sa matagal na nating ginagawa na hindi naman pala kalooban ng Panginoon, it is the right time and right moment na tayo ay kilusin ng Panginoon. Kasi yung pattern na tinuro ng Panginoon, hindi rosary. Nakapaloob din sa Matthew chapter 6, verse 9 hanggang 10. Yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Marami na po ako nalabas patungkol po sa biblical prayer na pwede nating i-apply. Si Jesus Christ po mismo nagturo sa atin yan at yun ang dapat nating sundin. Hindi ko inaatake yung mga deboto po dito sa rosaryo. I respect you kasi galing po ako sa pamilya na nagro-rosary. Sobrang devoted po ng mga taong ito na nakamulatan nila yung ganitong practices. Buruin nyo po, pagpatak ng alas 6 ng gabi, lahat ng pamilya pupunta po sa kanilang bahay. Doon sila mananalangin. Di ba po? Sobrang devoted po ng mga taong yan. At tuwing linggo, walang hindi sasama para magsimba. Kung yung ganyang devotion at devoted na tao ma-convert dito sa utos ng Panginoon, wow! Sobrang tindi po na gagawin ng Panginoon sa mga taong ito. Kapag maibaling natin yung ating pananampalataya doon sa turo ng Biblia, sa turo ng Panginoong Jesucristo kung paano manalangin. Again, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mahirap na pong akayin ng buong pamilya kahit ang mga bata sa social media na sa tuwing alas 6 mananalangin. Simple lang, hindi na natin kailangan ulit-ulitin pahirapan ang bawat isa. Simple lang mga kapatid, at sa tuwing linggo tayo ay magsasama-sama at magpasalamat sa Panginoon. Kung ito ang maiko-convert natin sa panahon natin ngayon, wow, praise the Lord. Again, hindi natin kailangan pahirapan ang sarili natin upang dinggin tayo ng Panginoon. Kailangan natin gawin, magpakumbaba, magkaroon tayo ng humility, magkaroon tayo ng submission. Hindi rin dahil sa obedience natin, kaya tayo kakanalagdan ng Diyos. No, it's a part of our service to the Lord. Yung maging submitted tayo, mag-obey tayo sa will ng Panginoon. Kasi ito'y kalooban ng Diyos. At pagdating sa pananalangin, hindi na natin kailangan pahirapan ng sarili natin. Ano yun? Tanggapin natin si Jesus Christ. Tanggapin natin ang Panginoon. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 14, Jesus is the highest priest. Hindi na natin kailangang pumunta para mangumpisal at sabihin yung mga kasalanan natin ginawa. No, pwede na tayong rumekta kasi si Jesus ang naging access natin para makatawag doon sa paanan ng trono ng Diyos at makuha ang biyaya ng Panginoon. Sabi ng 14, kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Sa tabernacle sa panahon ng Israel, hindi pwedeng pumasok ang hindi pari o hindi saserdote. Tanging mga saserdote lang ang pwedeng makakuha ng mensahe mula sa Panginoon ng rekta. Pero sa panahon natin, ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon na tayo ng access para makalapit at makadulog sa kabanal-banalang dako at presensya ng Panginoon. Ganito kabuti ang Diyos, hindi niya na tayo pinahihirapan. Verse 15, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil nararanasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin pero hindi siya nagkasala. Can you imagine na yung nararanasan mo ay kinukuha ng Panginoon at naintindihan niya kung ano yung nararamdaman mo? Wow! Yun ang ginagawa ng Panginoon pag tayo lumalapit sa Kanya ng sincere at totoo. Kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng maawing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mag-alangan. Mga iniisip natin na kapag di na natin ginawa yung rosary, pattern ng rosary, mga practices po na yan, ay hindi tayo kakalugdan ng Diyos. No. Sabi ng Hebrews 4:16, hindi dapat tayo mag-aalinlangan. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon. Yun lang mga kapatid. Salamat nakarating ka sa uling part ng video ito. Kung agree ka sa sinabi ko, follow and subscribe. Kung may tanong ka, comment ka lang. Share mo to sa iyong kakilala na unang mapapaisip sa iyo. Ito ang iyong lingkod. Salamat uli. God bless you.